Mga kapatid, ngayong gabi po, sumali pa ako dito sa ating panawagan na Marcos alis dyan. Dahil po nakita na natin, speaker kaganina, na hindi ninyo masyadong narinig. Pero sinasabi sa nila sa kanina, may malaking banta ang ating bansa ngayon sa digmaan laban sa ating kapitbahay na China. Papayag ba kayo na matuloy ang digmaan sa China at Pilipinas? Tutulan natin yan mga kapatid na makatutubo. Huwag nating pahintulutan na matupad ang pangarap ng ating presidente dahil alam natin na ang kanyang ginagawang paraan ay pagtakip sa kanyang kalukuhan, pagtakip sa kanyang mga nagawang hindi maganda sa ating bansa, lalo sa kanyang pangako noon na bigyan tayo ng maayos na kabuhayang Pilipino. Dahil hindi niya natupad yun at lalo ng maraming korupsyon ngayon, alam natin yun. Maraming korupsyon, maraming mga sindikato ngayon sa ating pamunuan, nagsikap sila na hindi sila pabintangan at nagsikap sila na irespeto at gamitin ng kapangyarihan. Yun ang dahilan. Nakigugnayan siya sa ibang mga bansa dahil nais niya may kako ng kakampi para mahalagan siya ng proteksyon at manatiling presidente hanggang sa gusto nila. Yun ang totoong pakay doon. Maniwala kung hindi sa aming administrasyon. Kami sa tribo, nag-analyze kaming bakit nangyari ito. Yun lang ang isa na kaming nakita. Dahil sa marami silang mali sa ating bansa, hindi na natupad ang kanilang pangako sa ating mga Pilipino na bigyan tayo ng maayos na kabuhayan at seguridad, lalo naming mga katutubo. Yun nagsumali ako dito para magsasalita na ako'y nanawagan sa ating mga katutubo sa buong Pilipinas, sa 16 million ka mga tribo sa buong Pilipinas, sa 110 tribes, makakaisa po tayo mga kapitid katutubo para protektahan natin itong Lupaing Nino. Kung mag-abot ang digmaan, dumating ang digmaan, saan tayo? Paalis tayo sa ating Lupaing Nino, no? Pagkatapos ng digmaan, alam na ba ninyo kung yung may-ari ng kalupaan? Hindi na po tayo ang may-ari ng makalupaan pagbalik natin kung matapos ang digmaan. So tutulan natin yan mga kamahal naming katutubo. At hindi lang kami katutubo. Kayong dito ngayon, papayag ba kayo na gawa tayo ng paraan, na legal na paraan upang mapaalis ang ating mahal Pangulo kung sakaling hindi siya magbawa sa katong. Kasi ang panawagan ko lang sa inyo, mahal Pangulo, ako po'y nanawagan sa inyo ngayon. Kilala na akong pangalan, Dato Tigpaliwanag, Rodolfo Alanduasa de Senior. Kilala na ako sa buong mga departamento ng gobyerno. Mayroon akong mga dokumento, nakaharap ko ng lahat ng departamento head sa Manila. Kilala nila ako at nakita nila ang aming advokasya para ang lahat ng tribo makakaisa sa sarili naming pamamahala. Dahil ang aming batas 8371 ay batas po yun na ang mga katutubo ay may sariling karapatan, mamuhay ng matahimik, mamuhay ng sarili at igagalang ng pamahalaan o gobyerno. Pero nung nangyari ngayon, noong nakarang administrasyon, mapayapa kaming namuhay mga katutubo. Marami kaming nakuhang benepisyo sa ating pamahalaan, lalo na sa agrikultura. Pero ngayon anong nangyari sa ating gobyerno? Kaming katutubo, inagawa ng lupaing mga ninono. Yun nga sabi pa ng mga kaibigan kong abogado, anong nakita mo ngayon sa pamahalaan? Bakit si BBM nagkikunuha niyang departamento o cabinet member as Secretary ng Agriculture? Ang sagot ko noon doon, kahit hindi kayo maniwala, hinahanap nilang natira pang mga ginto sa ating Pilipinas dahil gusto niya nga makita niya kung saan pang natitirang ginto para makuha nila. Yun ang dahilan na kinuha niya, dalawang pangsyon ang niya kinuha, cabinet member, secretary, at naging presidente. Mali po yun. Mali yun. Kasi ang gobyerno, wala kang tiwala sa tao. Bakit ikaw sarili mo, pagkakuhan mo yung hindi mo nakatungkulan? So sa ating nakita, unang version pa lang, mali na ang pagtanggap niya sa kanyang cabinet member at presidente pa. Parang utusan niya ang sarili niya. Okay, Mr. Marcos, ikaw ang sekretary, itong gawin mo. Anong sagot kay siyang presidente? Okay, sundin mo, Mr. Marcos, kaya inutusan ka ni Marcos. Tama ba yun? Yun, pag-isipan ninyo. Sa unang ating panawagan ngayon, mahal na Pangulo, tawagin na kitang mahal na Pangulo, kung hindi mo kayang gampanan na inyong katungkulan na mabigyan kami ng kaayusan sa Pilipinas, matbahay pa'y magbabaka na sa katungkulan mo. Huwag mong antayin, Mr. Marcos. Huwag mong antayin, Mr. Marcos, na magkakaisa ang taong bayan, lalo na kami makatutubo. Kung imong patingin sa population sa ating
ating isenso ninyo sa NSO. 14 million ang tribo sa buong Pilipinas, 16 billion ang Muslim. Kung yung dalawang sektor ang magkakaisa, mahal na Pangulo, patay ka dyan sa panunungkulan mo. So ngayon pa lang, manawagan tayo sa ating Pangulo. Nakita kung hindi mo kaya, huwag ka makikinig sa mga advisor mo. Dahil yung mga advisor mo ay mga personal interest nilang mabuhay sila sarili nila. Gamitin mo sariling utak mo, mga mahal na Pangulo. Sariling pasya mo, kay ikaw yung aming huling baraha na mapuntahan namin kung sakaling may mga problema kami. Pero saan kami pupunta, mahal na Mr. Marcos? Wala kayo pupuntahan dahil ikaw na mismo ang nagtugis sa may mga kasalanan sa habang mayroon tayong batas na hudikatura na sila ang magtugis kung may kasalanan ng isang tao. Pero ikaw pang nangunay, ikaw pang speaker, ikaw pang presidente, na sa iyo na lahat ang katungkulan. Isa kang sakim sa katungkulan, Mr. Marcos. So yun lang gusto ko iparinig sa iyo. Manawagan tayo sa ating presidente na kung hindi mo kayang gampanan, Marcos, alis ka dyan. It's better mag-resign ka para makita namin ang aming buhay na magiging maayos. Kung makita mo na pagdating ng panahon, Mr. Marcos, na nagiging maayos sa aming buhay, sa namumuno na naghalili sa inyo, pwede ka makabalik pag humingi sa amin ng tulong, baka pagdating ng panahon, bigyan ka namin pagkakataon, Mr. Marcos. It's better. Kung hindi mo kaya, ulitin ko sa kabanghuling salita, Mr. Marcos, panawagan po ito. Bitiw ko na sa katungkulan mo. Bigyan mo kami ng kinabukasan sa humalili sa inyo para kaayusan sa bansang Pilipinas. Huwag yung digmaan. Dahil ang digmaan, pang sarili ninyong kapakanan po yun. Maraming salamat. Magandang gabi po.